pumunta muna tayo sa dating Pangulong Duterte. Ito po, mga kababayan, ay tungkol po sa mga sabungero. Oh. Nung panahon nang nakaupo si dating Pangulong Duterte at wala naman pong ginawa doon sa kaso ng mga sabungero, kundi po sabi lang Pangulong Duterte naniniwala patay na ang mga nawawalang sabungero. Yun lang. Ano? Nung panahon. Sana talagang malupit nyong pinaimbestigahan yan. Parang wala, tinulugan nyo lang Hindi kaya friends niya daw yung mga itinuturo. Baka dahil gano'n. Kasi mga kababayan, bukod pa po sa mga sabungero, meron pa pong mga napabalita na mga drug lord itinatanim din po doon sa Taal Lake na yon. Oh. Ilan na po kaya ang nandoon? Jerry Arcala at Jimmy Belara, no? Sabi ni Jimmy Belara, hindi papayag si Sara, siya lang makulong. Idadawit ang mga nakinabang sa confi fund ng mga senador. Kaya gano'n na lang ang depensa ng 18. Pwede ho kasi di ba? Ngayon, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na patay na ang mga sabungero na unang napaulat na nawawala. O, yan ang sabi, no? Sa kanyang talumpati kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi sapat na hindi dapat sa isabong Sa kanyang talumpati kahapon, sinabi ng Pangulo na hindi dapat sa isabong isisi ang pangyayari kundi sa mga masasamang tao na gumawa nito. Doon nga daw po nag-ugat, nagbunga sa isabong. No? Dahil nga daw pinipirata yung isabong. Imbis na papasok doon sa mga patayan nila, ang ginagawa daw po, di umano, nung mga nawawala, yung pinaka, kung ano tawag doon, pinaka leader ng mga nagpapataya, sila mismo ang lumalaban, lalabanan nila yan. Or, sa iba ipapasok yung taya. Di ba kaya ganun ang nagawa daw sa kanila? Yung isabong ang pinag-ugatan mga kababayan, mga boss chief, sir. Muli ring iginiit ng Pangulong Duterte na bilyong-bilyong piso ang kinikita ng gobyerno sa online sabong, kung kaya hindi pwedeng itigil ang kanilang operasyon kahit na ang mga kababayan natin ay maghirap na, no? Dahil sa napigilan ko sarili ko. Sugal na yan. Biruin mo, Pogo, sugal. Isabong, sugal. Ano yun? Yun na lang ang pagkakakitaan ng ating bayan galing doon sa mga pinaghirapan, pinagpawisan, pinagtrabahuhan ng kapwa natin Pilipino. Tapos matatalo diyan sa isabong. Pagmamalaki mo pa na bilyong-bilyong piso ang kinikita ng gobyerno. Hindi ba pwedeng mas masarap pakinggan na kumita ang gobyerno natin dahil sa pamamagitan ng paglakas ng turismo sa ating bayan? Di po ba? Hindi ba pwedeng kumita, no, ang gobyerno natin kasi may mga ganitong ginawa. Hindi doon sa isabong, hindi doon sa... Grabe naman. Hindi ba pwede na ang gobyerno natin ay kumita ng pera nang hindi dahil sa pagsusugal ng mga kapwa natin Pilipino? Kasi parang idinidepensa pa ng Vice President ng ating dating Pangulo, mga bossing. Yung mga ganyan. Parang ipinagmamalaki pa. Di ba? Una nang sinabi ng Philippine Amusement Game and Gaming Corporation na umabot sa halos 4 billion ang kinita ng gobyerno mula Abril hanggang Disyembre noong nakaraang taon, habang nasa higit 7 billion naman ang inaasahang kikitain ngayong 2022. Samantala, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkawala ng higit 30 sabungero
At sasampahan na ngayon ng kaso ang 8 suspect ng CIDG. Lalo na yung scatter. O yan! Di ba? Sabi ni Moods Cover, mas malaki daw ang kita sa krimen. Totoo, no? Wala bang ibang pwedeng pagkakitaan? O, puro sugal, pogo. Di ba? Ngayon, asan ba tayo? O, eto. Dagdag pa ho dito, mga bossing. Yung 6, tama ba? 6 ho. Pakilalang akusado sa 6 na nagpakilalang akusado ay lumalakas na po ang loob. Pakinggan nyo po ito. 4 pang nagpakilalang akusado sa kaso ng missing sabungero. Lumantad na. Nananawagan din ng proteksyon mula sa gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado. Siguro Kasi ho, narinig nila mga kababayan na si alias Totoy susuportahan at puproteksyonan po ng DOJ. Di po ba? So ngayon, syempre, etong mga ito, may lalalaman kami dyan. Sige, magsasalita na din kami. Para bumaba ang aming kaso, sasabihin na namin ang aming nalalaman. Tapos, ang maririnig mo sa gobyerno, babackupan namin kayo. Poproteksyonan namin kayo. Ituro nyo lang ang mga gumawa nito. Lumalakas na po ang loob nila. mula Quezon City, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away! Bakit ho kaya nung panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi lumakas ang loob nila? Baka iniisip na, nako, wala namang proteksyon galing sa gobyerno kung magsasalita tayo. Baka mamaya magkakaibigan pa yung mga yan. Wag na lang. Jeff Marlin, lumantad na ang 4 pang nagpakilalang mga akusado na kasamahan ni alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Sa isang online live na tumagal ng 6 na minuto, nagpakilala ang 4 na kabilang sila sa kinasuhan noon sa Manila Arena. Wow. Ayon sa 4, lumitaw sila para humingi rin ng proteksyon sa gobyerno para sa kanilang seguridad at kanilang pamilya dahil kabilang din sila sa mga biktima. Ako, natatapangan ho ako talaga dito kay Secretary Boying Remulla, mga boss. Pero mo, malalaki yung mga kinakalaban nila. Ano po? Kay Kibuloy. Diba? Kay Buloyski. O, tapos eto naman, mukhang malaki din po. Pati Supreme Court kayang bayaran nung mastermind daw na sinasabi niya. Pero tinutuloy pa din nila at talagang gusto nila na makakuha ng hustisya yung mga sabungero. Sabi po namin sa gobyerno, humingi din po kami ng justisya at hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami. Ako, dumadami to.